Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapanindig balahibong kasagutan ni Oda sa ilan sa mga pinakamalalalim na misteryo sa kwento ng One Piece. Sana pala i-like niyong videong ito at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa napakahaba nga fam na 2 linggong break ng One Piece manga, ay sinagot ni Oda ang 20 katanungan tungkol sa pinaka-nakakamanghang mga bagay sa mundo ng One Piece. May ilan sa mga ito na hindi ganun kahay para sa ibang One Piece fans, kaya naman minabuti nating irangkang pagkakasunod-sunod ng 20 katanungang ito mula sa hindi masyadong exciting hanggang sa nag-uumapaw sa hype na mga tanong na naglalaman ng matitinding mga revelasyon tungkol sa mga pinakapaborito nating karakter sa kwento. Ang unang entry nga dito fam at ang pang top 20 na question ay tungkol sa pinakamalalakas na kalaban na nakaharap ni Luffy. Walang iba kundi ang 5 elders. Pakinggan natin dito ang unang katanungan mula sa isang One Piece fan. Ang mga suits o yung Amerikana na palaging suot-suot ng Gorosei, ang mga ito ba'y mula sa mamahaling tatak ng kasuotan o designer clothes? Meron bang espesyal na clothing shop sa Marijua na nagtatahi nito para sa 5 elders? Sana'y mabanggit mo din po kung sino ang designer na gumawa ng mga Amerikanang ito. Ito naman fam ang naging kasagutan ni Oda. Ang pangalan ng gumagawa ng mga kasuotan ng Gorosei ay Giorgio Armani, isang designer clothes specialist na nagmula pa sa Nagugutsukuni o Leather Boots Kingdom na matatagpuan sa East Blue. Tanging ang mga miyembro lang ng 5 elders ang siyang maaring makapagsuot ng mga Amerikana na ginawa ni Giorgio. Kung mapapansin niyo may hango ang karakter ni Giorgio Armani kay Giorgio Armani, isang popular na Italian luxury fashion designer. O diba, medyo unexpected yung questions ng mga kapwa natin One Piece fans. Pero huwag kayong mag-alala fam, dahil magiging mas nakakapanabik pa ang mga natitirang mga tanong, lalo na sa dulong bahagi ng ating video. Para sa top 19 na question naman fam, ay ito ang naging katanungan ng susunod nating One Piece fan kay Oda. Hindi ba't ang mga miyembro ng Long Arm Tribe ay merong 2 siko sa isang braso? Meron bang sariling tawag ang bawat siko na to? At ito naman fam ang kasagutan ni Oda. Wow, napakaganda naman ang tanong mo. Sobrang natuwa ang aking puso sa tanong na ito. At syempre merong pangalan ng bawat siko sa isang braso ng mga miyembro ng Long Arm Tribe. Una yung siko na malapit sa kamay na tinatawag na friend elbow. At ang isa namang siko na mas malapit sa balikat ay tinatawag na love elbow. Ang mga terminong ito ay nagre-representa sa totoo mong nararamdaman patungkol sa mahalagang tao sa iyong buhay, lalong-lalo na sa kabiyak ng iyong puso. Ayan fam, medyo makulit na naman ang katanungang yan. Mabuti na lang at mas nakaka-hype na kesa dyan ang pang top 18 question natin. At ito na nga ang katanungan ng sunod na fan. Oda Sensei, tungkol kay Yamato na nakakain ng isang devil fruit dahil sa labis na pagkagutom nung siya ay musmus na bata pa lang. Ano ang itsura ng beast form at human beast form niya sa panahong yun? Sinagot naman ni Oda ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagguhit sa beast form at hybrid form ni Yamato nung ito ay bata pa lang. Dito'y makikita natin ang cute na beast form ng Inu-Inu no Mi model Okuchi no Makami ni Yamato, pati na din ang hybrid form nito. At mula nga fam sa katanungan na yan ay nagsimula ang isang kontrobersya sa One Piece community, na ngayon ay nagtataka kung paano nangyari na meron na tayong nakikitang ulap sa paligid ng leeg ni Yamato sa ginuhit na ito ni Oda. Mangangahulugan kasi yan fam na na-awaken na agad ni Yamato ang kanyang devil fruit ability nung siya'y bata pa lang. At kung mapapansin din kasi natin, ay meron ding ulap na nakalutang sa paligid ng leeg ng iba pang nagtataglay ng awakened Zoan devil fruit, katulad na lang ni Luffy, Rob Lucci, at pati na din ang mismong mga miyembro ng 5 elders.
Ang problema kasi dito na nakikita ng ibang One Piece fans ay paano daw na-awaken ni Yamato ang kanyang Devil Fruit ability sa murang edad, gayong ang kanyang ama na si Kaido na isang dating emperor ay hindi pa din nagagawang ma-awaken ang kanyang taglay na Uwo-Uwo no Mi Model Azure Dragon hanggang sa kasalukuyang takbo ng kwento. Depensa naman ng ibang One Piece fans tungkol dito ay minsan na daw sinabi ni Kaido sa gitna ng matinding laban nila ni Luffy na hindi ang Devil Fruit ability, kundi ang malakas na haki ang siyang susi para mapagharian ang buong mundo at maging pinakamalakas sa lahat, katulad na lang ni Goldie Roger. Itong mga katagang ito daw ni Kaido fam ang dahilan kung bakit sinadya nitong hindi perpektuhin ang paggamit ng kanyang Devil Fruit ability dahil mas naniniwala daw ito na mas malaki ang magagawa ng purong haki lang. Kayo ba fam? Anong masasabi niyo tungkol dito? Sinadya nga kaya talaga ni Kaido na hindi awaken ng kanyang Devil Fruit ability? O maaari kayang ganun lang talaga katalentado si Yamato at nakamit niyang Devil Fruit Awakening kahit na siya'y maliit na bata pa lang? O diba fam, medyo umiinit na ang mga tanong na sinasagot ni Oda? At nakakatuwa lang ding isipin na imbes na maliwanagan ay mas lalo pang nagbukas ng mas marami at mas malalalim pang mga tanong ang huling tanong na sinagot nito. Para naman sa pang top 70 na ito ang naging katanungan ng sumunod na One Piece fan. Oda Sensei, sa siyam na Marine Vice Admirals na kasamang pumunta sa Egghead, merong isa sa mga ito nakahawig ni Rear Admiral Kadar na lumabas sa flashback ng Fishman Island. Nangangahulugan ba ito na na-promote na siya bilang isang Vice Admiral? Kung pwede din pala, ibigyan mo din kami ng karagdagang impormasyon tungkol sa siyam na Vice Admirals. Ito naman fam ang naging kasagutan ni Oda. Si Vice Admiral Hound bang tinutukoy mo? Tama ka at meron nga silang pagkakahawig ni Rear Admiral Kadar. Subalit si Hound at si Kadar ay dalawang magkaibang individual. Sana'y mapatawad mo ko sa hindi masyadong maayos na pagkakaguhit ko sa ibang karakter sa kwento. Ito na din pala ang hinihiling mong karagdagang impormasyon sa siyam na Vice Admirals na nakasama sa Egghead. Hindi ko na sinama si Vice Admiral Doberman dahil naipakilala ko na siya dati sa storya. Una ay si Vice Admiral Pomsky. Siya yung nakakain ng Raku-Raku no Mi o Otter Fruit. Kaya siya naging isang sea otter human. Si Pomsky may kakayahang magpakawala ng isang malakas na atake gamit ang isang seashell. Isunod natin si Vice Admiral Doll. Siya naman ay isang martial artist na may pagka-rock and roll ang personalidad. Ikatlo naman ay si Vice Admiral Tosa na may kakayahang mga guts sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang estilong ginagamit niya sa pakikipaglaban ay tinatawag na Tosaken o Earth Thief style. Dito fam, may ninote ng translator na ang pangalan ni Tosa ay hango pala sa isang fighting dog breed na mula sa Japan na tinatawag sa parehong pangalan na Tosa. Naayon naman ito sa pattern ni Oda na pagpapangalan sa mga Vice Admirals mula sa iba't ibang dog breed o lahi ng mga aso. Katulad na lang ni na Vice Admiral Doberman, Dalmatian, Hound, at Pomsky. Sa pagpapatuloy naman ni Oda, ito ang kanyang sinabi. Ang ikaapat sa siyam na Vice Admirals na nakasama sa tingman sa Egghead ay si Urban. Siya naman yung nakakain ng Tsutsu no Mi o Cannon Fruit, kaya siya naging isang artillery human. Ang tuktok ng kanyang ulo ay may kakayahang makapag-transform sa isang kanyon na kaya rin namang tumira ng mga cannonballs. Ang ikalima naman sa mga Vice Admirals ay si Bluegrass at Nori no Mi o Ride Fruit ang kanyang tinataglay na ability, kaya siya naging isang piloting human. Gamit nga ang ability na to, ay nagagawa niyang makontrol at gawing kanyang sasakyan ng anumang bagay. At kahit pa nga ang mga nilalang na may buhay ay kaya niya ring kontrolin, basta't sakop ito ng kanyang haki range. Isang nakakatuwang bagay tungkol kay Bluegrass fam ay tinuturing siyang ate o nakatatandang kapatid ni Great Staff Officer Churu. Ang ika-6 naman sa mga Vice Admirals ay si Hound
na nakakain ng Inu-Inu no Mi Model Hound o Dog Fruit Model Ryuken Hunting Dog. Kasabayan niyang naging Marine si Vice Admiral Smoker. Ang ikapito naman ay si Vice Admiral Red King na ginagamit ang kanyang steam engine powered na kanang kamao sa pakikipaglaban. At panghuli si Vice Admiral Guillotine na may kakayahang gamitin ng patalim na nakalagay sa kanyang ulo at ibato ito sa kanyang mga kalaban na nagsisilbi rin bilang isang matalim na boomerang. Medyo napasarap ang pag-discuss ni Oda sa tanong na to, fam, no? Pero kung gaano kahabang pagsagot ni Oda dito, ay gano'n naman kabilis ang naging pagsagot niya sa pang top 16 na question. At ito na nga, fam, ang katanungan ng susunod na One Piece fan. Anong mangyayari kay Jinbei pagkalipas ng 24 taon? Ito naman ang naging kasagutan ni Oda. Si Jinbei ay 46 na taong gulang na ngayon, kaya alamin natin kung anong magiging itsura niya pagdating ng kanyang ika-60 at ika-80 kaarawan. Unang ginuhit ni Oda dito ang magandang timeline kung saan maayos ang naging takbo ng paglalakbay ng Straw Hats. Sa larawang ito kung saan 60 taong gulang na si Jinbei ay sinabi nito ang mga katagang, "Tama na yan, huwag niyo na silang tugisin dahil lahat tayo'y magkakapantay lamang." Ito naman ang sasabihin ni Jinbei kapag siya ay 80 taong gulang na. Grabe, ang laki na ng pinagbago mo ah. Pagkatapos naman yan, fam, may sunod na ginuhit ni Oda ang masamang timeline kung saan hindi magandang naging takbo ng paglalakbay ng Straw Hats. Ito ang sinabi ni Jinbei sa kanyang edad na 60 sa loob ng masamang timeline. "Tatapusin ko ang lahat ng mga tao." At ito naman ang sasabihin ni Jinbei kapag ang edad niya ay 80 taon na sa loob ng masamang timeline. "Kakalat ka rin kita hanggang sa pinakakailaliman ng karagatan." Grabe, medyo may pagka-dark, fam, no? Pagkatapos naman yan ay pumunta na tayo sa ika-15 o pang top 15 na question. At ito ang naging katanungan ng sumunod na One Piece fan. Gustong gusto ko talaga ang mga karakter na miyembro ng Sword, kaya gusto kong malaman kung ano ang profile at ang edad ng bawat isa sa kanila. Isa pa ay magkakasama ba sa isang batch ng Marine class sina Drake, Kujaku at Prince Cruz? Ito naman, fam, ang naging kasagutan ni Oda. Medyo mahirap tukuyin kung ano talaga sa kanilang profile ang gusto mong malaman, pero ibibigay ko na lang ang kanilang edad, height, at ang iba pang data na katulad niyan. Para naman sa mas detalyadong impormasyon, ay makikita mong lahat ng ito sa Vivrecard One Piece Dictionary. Subalit wag mo sanang isipin ang dahilan kung bakit hindi ko nilagay dito ang lahat ng impormasyon tungkol sa sword ay para lang bumili ka ng One Piece Dictionary dahil mas madami lang talagang impormasyon na nakalagay doon kumpara sa maaari kong ilagay dito ngayon sa SBS. Gayunpaman ay dahil nga sa tinanong mo ito ay gagawin ko ang aking makakaya para sagutin ang iyong katanungan. At dito na nga, fam, dinetalye ni Oda ang edad at height ng mga kilalang Sword members. Kayo na lang ang bahalang mag-pause ng video, fam, ha, kung interesado kayo sa impormasyong to. Meron din palang huling pahabol si Oda tungkol sa tanong na yan, fam. At dito ay sinabi niya na bagaman parehong junior ni Drake sina Cruz at Kujaku, ay may hahalin tulad ang kanilang relasyon sa pagiging magkakaklase. Tsaka pala palagi na lang tinatanong sa akin kung si Prince Cruz ba ay isang totoong prinsipe at kung saang bansa ba siya nanggaling. Ang totoo niya na hindi talaga isang prinsipe tong si Prince Cruz, kundi siya ay talagang mayaman lang. Para naman sa pang top 14 natin, fam, ay hindi isang katanungan ang ating ilalahad, kundi isang Vivrecard na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Sword member na si Hibari. Ang Vivrecard kasi na to, fam, ay kasabay lumabas ng mga tanong na sinagot ni Oda. At kagaya nga ng iba sa mga tanong dito, ay pinagmulan din ng Vivrecard na ito ni Hibari ng mainit na usapan sa One Piece community. Bukod kasi, fam, sa basic information ni Hibari, ay nasasa din sa Vivrecard na ito ang rehiyon ng karagatan kung saan siya nagmula. At ito nga, fam, ay ang North Blue, kung saan din nagmula si Fleet Admiral Akainu.
Kung maaalala kasi natin fam, ay minsan ang naging popularang teorya na si Akainu ang ama ni Hibari. Dahil nga sa pagkakapareho ng paraan ng kanilang pagsasalita na tinatawag na Hiroshima dialect. Ayon sa mga Japanese One Piece fans ay bukod nga kay Hibari, ay tanging si Akainu lang ang may ganitong uri ng pagsasalita sa buong kwento ng One Piece. Kaya naman umingay talaga sa One Piece community ang teoryang to. At ngayon na kinumpirma na ng Vevre card ni Hibari na pareho sila ng rehiyon sa mundo na pinanggalingan ni Fleet Admiral Akainu, ay mas umingay pa ang usap-usapan na anak nga talaga ni Akainu si Hibari. Hindi lang yan fam, dahil ayon din nga sa Vevre card na ito, ay F ang blood type ni Hibari. Nakapareho din naman ang blood type ni Akainu, na mas lalo pang nagpapatibay sa teorya na mag-ama nga talagang dalawa. Kung totoo nga yan fam, ay ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Fleet Admiral Akainu kapag nalaman niya na may gusto ang kanyang anak kay Marine Captain Kobe? At posible din kaya na magkatotoo ang teorya na miyembro din ng sword si Akainu dahil sa espada na tattoo niya sa kanyang braso na pinakita sa atin ni Oda sa cover page ng chapter 592. Kung iisipin din kasi natin fam, ay hindi naman siguro papayagan ni Akainu na maging miyembro ng sword ang kanyang anak na babae nang wala itong basbas mula sa kanya. At dahil dyan, ay mas tumataas na din ngayon ang posibilidad na kahit mismong si Akainu ay miyembro din ng organisasyong to. At hindi lang basta miyembro fam, dahil kung titingnan natin ang antas ng lakas na tinataglay ng Marine Fleet Admiral, ay hindi malabong mangyari na siya din ang tumatayong pinuno ng grupong to. Ang astig siguro nun fam na kasabay ng pagiging Fleet Admiral ng Marines, ay si Akainu din ang siyang gumaganap na pinuno ng grupo ng sword. Pero kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? Sang-ayon ba kayo na anak nga talaga ni Akainu si Hibari? At kasapi din ng sword ang kasalukuyang Fleet Admiral? Pagkatapos naman ng napaka-interesanting topic na yan, ay dumako na tayo ngayon sa ating top 13 question. Ito ang naging katanungan ng sumunod na One Piece fan kay Oda. Paano po ba talaga gumagana ang bounty system ng Emperor Group na Cross Guild? Sa mga fam na hindi masyadong pamilyar, ang Cross Guild na pinamumunuan ni na Dracula Mihawk, Crocodile at Buggy ay nagtatakda ng bounty sa mga marines na may matataas na ranggo, kung paano ang world government naman ay nagtatakda din ng bounty sa mga notorious na pirata. Ito ang naging kasagutan ni Oda. Ang Marine Fleet Admiral ay merong bounty na 5 crowns, na katumbas ng 5 billion belly. Ang Admiral naman ay pinapatawan ng bounty na 3 crowns, na nagkakahalaga ng 3 billion belly. Ang Vice Admiral ay may bounty na 5 stars na nagkakahalaga ng 500 million belly. Samantalang ang Rear Admiral naman ay may bounty na 3 stars o katumbas ng 300 million belly. Ang may ranggo naman ng Captain at Commodore ay meron lamang 1 star o 100 million belly na bounty. Samantalang ang mga field officers o yung may mga ranggo na Marine Commanders pababa ay pinapatawan lang ng 100,000 belly sa kanilang ulo bilang pabuya. At panghuli ay yung mga may special case o yung mga sobrang popular at tinaguri ang mga maalamat na marine. Kumbaga fam, kapag in-apply natin ang bounty system na ito ng Cross Guild, ay mga ngahulugan na si Fleet Admiral Akainu ang nagtataglay ng pinakamalaking bounty sa kasalukuyan na nagkakahalaga nga ng 5 billion belly. Halos katumbas na yan fam ng mga legendary pirates ng old era. Katulad na lang ni Whitebeard na may 5 billion 46 million na bounty nung nabubuhay pa siya. Subalit hindi pa rin talaga matatalo ni Akainu ang bounty ng Pirate King dahil natatanging si Goldie Roger lang ang may hawak ng pinakamataas na bounty sa kasaysayan na nagkakahalaga ng 5.5 billion belly. Ang kasalukuyan namang mga admirals sa sina Kizaru, Fujitora at Ryukugyu ay kapwa nagtataglay ng 3 billion belly bounty. At kung pagbabasehan nga natin ang mga bounty na yan,
ay kapansin-pansin nakapantay na pala ng isang admiral ang mga miyembro ng bagong henerasyon ng mga pirata na sina Trafalgar Law at Eustace Kidd na parehong pinatawan ng world government ng 3 billion bounty. At syempre nakita na mismo natin sa mga nag-aapoy na bakbakan sa Egghead na mas malakas na sa isang Marine Admiral si Luffy sa kabila ng pananatili ng kanyang bounty sa 3 billion dahil halos lampasuhin na nga ng ating bida si Admiral Kizaru. And speaking of Luffy fam, ay siya naman ang naging tampok sa ating pang top 12 na question. At ito na nga ang naging tanong ng One Piece fan na si Yuta tungkol kay Straw Hat. Kumusta po, Oda Sensei? Sa chapter 1045 ay ginamit ni Luffy ang kanyang technique na Gomu Gomu no Gigant. Ang pinagtataka ko lang po ay paano nangyari na pati ang kasuotan at ang sandals ni Luffy ay lumaki din kasabay ng kanyang katawan. Masagot niyo po sanang misteryong to. Ito naman fam ang makulit na naging sagot ni Oda tungkol dyan. Makinig ka ng mabuti, Yuta-kun. Kung ang damit ni Luffy ay mawawarak sa tuwing siya ay magta-transform sa kanyang giant form, edi lalabas din ang kanyang Junjun sa mga eksenang yun. Ayan fam, siguro naman ay alam na natin ang gustong ipahatid ni Oda sa sagot niyang yan. Makes sense naman, di ba? Kaya pumunta na agad tayo sa sumunod na katanungan. Para sa pang top 11 na question ay ito naman ang tinanong ng sunod na One Piece fan kay Oda. Hindi po ba't minanalang ni Sabo ang kapangyarihan ng Mera Mera no Mi mula kay Ace? Bakit po kaya parang eksperto na kaagad si Sabo sa paggamit ng Devil Fruit ability na to? May ginagawa po ba siyang espesyal na pagsasanay para magamit ng wastong kakayahan ng Flame Fruit? Ito naman famang naging kasagutan ni Oda. Araw-araw na nagsasanay si Sabo sa paggamit ng Mera Mera no Mi. At sa tingin ko, ay marami talagang mga bagay na naalala si Sabo, buhat nung nagbalik sa kanyang memorya. Bagaman naging maikli ang pagsagot ni Oda sa katanungan na yan fam, ay naging mainit naman ang diskusyon ng One Piece community tungkol dito. Dahil ayon nga sa ilang mga One Piece fans, ay pinapatibay daw ng sagot na ito ni Oda ang popular na teorya na ang Devil Fruit ay naglalaman ng mga memorya at katauhan ng sino mang nakakain ng specific na Devil Fruit na yon sa nakaraan. Katulad na nga lang daw ng implikasyon na dala ng naging sagot ni Oda sa tanong na ito, ay maaring mga hulugan na merong mga alaala si Ace na naipasa kay Sabo sa pamamagitan ng pagkain nito ng Mera Mera no Mi. Kaya naman kahit na unang beses palang nagamit ni Sabo ang Devil Fruit na ito, ay kabisado na agad niyang gamitin ng mga atake at ang mga teknik ni Ace. Isa pa daw magandang ebidensya dito ay yung sinabi ni Dr. Vegapunk na ang mga Awakened Zoan users daw ay naiimpluwensyahan o nadadala ng mabangis na katangian ng uri ng Zoan na tinataglay ng user nito. At dito na nga fam pumapasok ang kakaibang pagbabago sa pag-uugali ni Luffy sa tuwing ginagamit niya ang kanyang Gear 5 transformation, kung saan hindi niya mapigilan ang kanyang pagtawa na hindi naman nangyayari kapag ginagamit niya ang iba pa niyang gear modes. Dahil dyan fam ay tumataas na lalo ngayon ang posibilidad na makilala at makausap ni Luffy ang katauhan ni Joy Boy, dahil siyang mas naunang nakakain ng Hito Hito no Mi Model Nika na Mythical Zoan Devil Fruit. Sa paraan ngang ito fam, may malalaman na ni Luffy ang totoong kasaysayan at dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan sa pagitan ni na Joy Boy at Im-sama. At mula nga dito ay makakaisip na ng paraan si Luffy upang sa wakas ay matuldukan ng malaking digmaang to. Grabe fam, sobrang nakaka-excite talagang makita kung mangyayari nga ang eksenang yan ng pag-uusap ni Luffy at Joy Boy. Dahil masasaksihan na natin sa wakas kung ano nga ba talaga ang personalidad ni Joy Boy. At kung ano ba ang magiging reaksyon ni Luffy sa malalaking mga revelasyon na isisiwalat nito sa kanya. Pero alam nyo, base nga sa pagkakakilala natin kay Luffy, ay baka hindi niya pansinin ang mga sasabihin sa kanya ni Joy Boy at baka ituloy pa din niya kung ano man ang gusto niyang gawin. Alam naman nating lahat ang prioridad ni Luffy, di ba fam?
At yun ay ang ipaglaban at protektahan ng kapakanan at kalayaan ng mga taong malalapit sa kanya. Kagaya na lang ng mga ginawa at patuloy na ginagawa ni Luffy sa lahat ng kanyang mga kaibigan at maging sa lahat ng mga bansa na napuntahan niya kasama ng Straw Hat Crew. Special mention na nga dyan ang pagpapalaya niya sa Sky Island mula sa panggigipit ni Enel. Ang pagpapabagsak niya kay Crocodile para mapalaya ang Alabasta Kingdom. Ang pagliligtas niya kay Nami mula sa pagkakabilanggo nito sa kamay ni Arlong. Ang pagbibigay niya ng pagnanasa kay Robin na patuloy na mabuhay sa kabila ng lahat ng masasaklap na karanasan na pinagdadaanan nito. Kasama din dyan, fam, ang pagpapalaya ni Luffy sa mga mamamayan ng Fishman Island mula sa ilang daang taon nilang pagkapuot at pagkamuhi sa lahi ng mga tao. Ang paglampaso niya kay Doflamingo upang maibalik sa Dressrosa ang kalayaan na mahigit 1 dekadang pinagkait sa kanila. At ang pinaka nakakamanghanga sa lahat ay ang pagpapatumba ni Luffy sa isa sa pinakamalakas na pirata sa buong mundo at binansagang strongest creature in the world na si Kaido para mapalaya ang mga mamamayan ng Wano mula sa pangapi ni Kaido at Orochi na kanilang tinis ng mahigit 20 taon. Grabe, fam, meron pa pala tayong 10 natitirang exciting na mga katanungan na sinagot ni Oda, pero hindi ko na malayang napahaba na pala ang ating video. Pagpasensyahan nyo na, fam, kung dito na muna natin tatapusin ang video nating to. At itutuloy na lang natin ang natitira pang top 10 questions sa susunod. Imagine nyo yun, fam. So, nang bahagi pa nga lang na ito ay meron ng mga interesanteng bagay na sinagot si Oda. Ano pa kaya kung mga matitinding tanong na ang kanyang sagutin? Sigurado, fam, na pare-pareho na naman tayong mahahype. Kaya samahan nyo ulit ako sa part 2 ng video nating to kung saan sasagutin ni Oda ang nalalabi pang 10 katanungan. Kayo na din pala, fam, ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung anong masasabi nyo sa mga One Piece questions na ito na sinagot ni Oda. At kung kayo naman ang mabibigyan ng pagkakataon, ay anong itatanong nyo sa kanya? Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!